Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat-dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito, tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo pang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawang aming kamtin, ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng isang anghel na bumababa mula sa langit. Hawak ang isang malaking kadena at ang susi ng banging walang hangganan ang lalim. Sinunggaban niya ang dragon, ang ahas noong unang panahon, na siya ring Diablo at Satanas, at ginapos ito sa loob ng 1,000 taon. At inihagis ito ng anghel sa banging walang hangganan ang lalim. Saka sinarhan at tinatakan ang pinto nito upang hindi siya makalabas at makapandaya pa sa mga bansa hanggang di natatapos ang 1,000 taon. Pagkatapos nooy palalayain siya sa loob ng maikling panahon. Nakakita ako ng mga trono at ang mga nakaluklok doon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang kaluluwa ng mga pinugutan dahil sa pagpapatotoo tungkol kay Jesus at paghahayag ng salita ng Diyos. Hindi sila sumamba sa halimaw o sa larawan nito, ni tumanggap man ng tatak ng halimaw sa kanilang noo o kamay. Binuhay sila upang magharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Pagkatapos nito'y nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaluklok doon, na parang ang lupa't langit sa kanyang harapan. At hindi na nakita pang muli. At nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at maging hamak, at binuksan ang mga aklat. Binuksan ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa, gaya ng nasusulat sa mga aklat. Iniluwa ng dagat ang mga patay na nasa kanya,
Inilabas din ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nalagak sa kanila. Hinatulan ang lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Pagkatapos ay itinapon sa lawang apoy ang kamatayan at ang Hades. Ang lawang apoy na ito ang pangalawang kamatayan. Itinapon sa lawang apoy ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa. Wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem. Bumababang galing sa langit, buhat sa Diyos. Gaya ng babaeng ikakasal, gayak na gayak sa pagsalubong sa lalaking mapapangasawa niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ay nananahan sa piling ng kanyang bayan. Ang Diyos ay nananahan sa piling ng kanyang bayan. Nasasabik ang lingkod mong sa patio ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Ang Diyos ay nananahan sa piling ng kanyang bayan. Panginoon, sa templo mo, mga yamaya'y nagpupugad. Maging ibong layang-laya sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O poon, hari namin at Diyos na walang kupas. Ang Diyos ay nananahan sa piling mo ng kanyang bayan. Mapalad na masasabi, silang dooy tumatahan at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Ang sa iyo umaasay, masasabing mapalad din. Habang lumalakad, lalo mo nga silang palakasin. Ang Diyos ay nananahan sa piling ng kanyang bayan. Magsitayo po ang lahat. Narito malapit na ang kaligtasang pag-asa upang ating matamasan. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang isang talinghaga.
Tingnan ninyo ang puno ng igos at ibang punong kahoy. Kapag nagdadahon na ito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga ito, malalaman ninyong malapit ng maghari ang Diyos. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang lahat ng taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Batiin ho muna natin ang mga katabi natin. Good afternoon. At mga kapatid, ngayon po ang huling biyernes ng buwan na ito at ang huling biyernes din sa ating kalendaryo ng simbahan. Tayo po ay muling nagkakasama-sama. Dala-dala pa rin natin ang ating mainit na pag-ibig at pananampalataya. Kaya bigyan natin ang ating mahal na Pong Jesus Nazareno ng isang mas malakas na palakpak ng papuri at pagsamba. Patapos na po ang taon. Matatapos na ang taon. Sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, matatapos ka na. Diba? Kinabahan bigla. Nagising bigla yung katabi mo, loko-loko to. Ulitin natin, sabihin sa katabi, matatapos ka na. Pero ipagdadasal ko, sana nga bago matapos ang taon na ito, matapos ka na sa marami mong problema. Diba? Ngayon napaka-yehe kayo, no? Kaya na nung sinabi na matatapos ka na, parang hindi mo alam kung anong mangyayari. Alam niyo, makikita po talaga diyan yung iba't iba nating pananaw, disposisyon. Pag narinig mo yung salitang matatapos, katapusan, anong naisip mo kagad? Anong nararamdaman mo kagad? Kapag ikaw ay ang taong maraming inililihim na kalokohan at sinabing matatapos ka na, ay talagang kakabahan ka. Pero kapag ang saya-saya ng pamilya ninyo, nagbibigayan, hindi kayo mayaman, wala kayong kasing dami ng meron ng iba, pero masaya ang pamilya, kompleto, nagsasama-sama, meron kang mga anak na may galang sa'yo, meron kang mga kapatid na matulungin, meron kang mga magulang na hindi sumusuko sa'yo. Pag sinabing matatapos na, nalulungkot ka. Siguro ang sasabihin mo, Lord, pwede bang time pa more? Pwede bang dagdagan mo pa? Kaya itong mga panahon na ito, mga kapatid, bukas, simulan na ho ng panahon ng Adbyento. Bagong kalendaryo, sa gabi ho, sa gabi. Anticipated Mass kasi tayo dahil sa linggo ay unang linggo ng Adbyento. Ang simula ng bagong kalendaryo ng simbahan, ng bagong panahon ng simbahan. Kaya itong linggong ito ang huling biyernes ng kalendaryo ng liturhiya at ng buwan na ito. Patapos na. Maririnig ho natin at narinig na natin sa mga nagdaang araw at sa mga susunod pang araw, sa mga kasulatan, sa aklat ng pahayag, kay Propeta Daniel. Ipapakita sa atin na may hangganan ang mundong ito. Magkakaroon ng bagong langit at lupa. Baka sabihin nyo, yun naman pala, Father. Bakit pinagkakagastusan pa natin ang mundong ito? Bakit tayo pa ay kung nag-iisip ng kung ano-anong programa, proyekto sa kalikasan, sa kapaligiran? Huwag niyong kalilimutan ang sabi ng unang pagbasa, hinatulan ang lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Kaya makikita natin ang bagong langit at lupa ayon sa ating ginawa.
Kung gusto mong makita ang bagong langit at lupa, ayusin mo na yung iyong ginagawa. Tigilan mo na yung kalokohan na yan. Tapusin na natin ang pag-aaway-away na yan. Kalimutan na natin ang magtanim ng galit, paghihiganti, hinanakit. Kung gusto nating makita ang bagong langit at lupa. Sabi ng ating unang pagbasa, darating ang araw. Kasi pag sinabi natin katapusan, ang nakikita lang natin dito, hindi na magliliwanag ang araw, mawawala ng liwanag ang buwan, babagsak ang mga bituin, magkakaroon ng matitinding paghihirap na hindi pa natin nararanasan. Para bang ang nakikita lang natin ay kung paano matatapos magugunaw ang mundong ito. Sandali lang. Yun ay isang mukha lamang ng kanyang pagbabalik. Sapagkat ang sabi rin ng Panginoon sa kanyang pagbabalik, ang lahat ng nanatiling tapat sa kanya, ang lahat ng mga piniling sundin at tularan siya, ay tatanggap ng biyaya ng langit. Kaya ano ang sabi? May isang magandang listahan. Sa mundong ito, marami tayong mga sana. Sana kasama ko sa listahan ng bigayan. Sana kasama ko sa listahan ng mapipili, ng mabibigyan, ng mananalo. Pero alam niyo po, may pinapaalala bago matapos ang taon na ito, bago ka mainggit dahil hindi ka nakasama sa listahan nila, ito muna ang atupagin natin. Sabi ng unang pagbasa, darating ang araw, bubuksan ang aklat ng buhay. The book of life. Makinig po kayong mabuti. Sa tingin mo, kasama kaya sa listahan ng aklat ng buhay ang pangalan mo? Sa ugaling meron tayo ngayon, sa mga inuuna natin ngayon, sa mga pinagkakaabalahan natin ngayon, sa mga ipinaglalaban mo at pinag-aaway-awayan natin ngayon, kasama kaya tayo sa aklat ng buhay? Kaya sabi ng ating ebanghelyo, huwag nyo nang sayangin ang mga tanda na nakikita nyo na sa paligid. Hindi po tayo tumitingin lang sa paligid natin sa dami ng maraming hindi magagandang nangyayari. Huwag ka mawawala ng pag-asa. Aba, ilang linggo na lang ho ay sisimulan na ang Jubilee Year. Pilgrims of Hope. Tayo ay mga naglalakbay. Hindi lang natin taglay-taglay ang ating pananampalataya, kundi pag-asa. Kaya sana pag tumitingin tayo sa paligid natin, huwag mo lang tinitignan lahat ng mga problema, lahat ng mga hinanakit. Huwag mo masyadong padramahin ang buhay mo. Huwag mong gawing telenovela ang buhay mo. Huwag natin masyadong ginagawa na lang na teleserye ang buhay natin, na kawawang-kawawa ka naman. There is more in your life to live. Pagmasdan mo, marami pa rin po tayong mga kababayan na kahit sila ay hikahos sa buhay, kulang sa buhay, kapos sa buhay, nagagawa pa rin nilang piliin na gumawa ng mabuti, na gumawa ng maganda sa kapwa. Hindi ba magandang tanda sila na meron pa rin pag-asa sa mundong ito? Maniwala ka, mas marami pa rin mabuti kaysa sa masasama. Mas maniwala ka na marami pa rin pwedeng maging pag-asa sa mundong ito. Kagaya ng sinabi ko dati, bigyan ka man ng mundo ng 100 dahilan para subuko na. Makinig ka. Bibigyan ka lagi ni Kristo ng 1,000 paraan para lumaban pa. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya sa pagkapatuloy na misa natin, matatapos ka na hanggat nananatili ka sa pag-ibig,
sa awa ng Poong Jesus Nazareno, hindi malayo na matatapos ka rin sa lahat ng mga sakit na tinitiis mo, sa lahat ng mga paghihirap na kinakaya mo, sa lahat ng mga problema na pinapasan-pasan mo, at sa lahat ng pagkakamaling pinagsisisihan mo. Isang araw, magsisimula rin, kahit ngayon at dito pa lang, ang bagong langit at lupa. Matatapos ka na dahil may magsisimula na. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog po natin sa mahal na Pong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan, taglay ang matibay na pananampalataya sa Kanyang pagkadiyos, ang tapat na pag-asa sa Kanyang kapangyarihan at ang maningas na pag-ibig sa Kanyang puso. Ang ating pong itutugon, mahal na Pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin, na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang kurunang tinig, damit na porpora at krus, ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa Poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag din nawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahaing ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, tinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, na naigang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa Langit, buong tiwala nating awitin ang panalangin turo ni Kristo.
Inihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Araw-araw, binibigyan pa tayo ng pagkakataon ng Diyos na maging mabuting tao at gumawa ng mabuti sa ibang tao. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Jesus Nazareno, ang anak ni Maria. Siya ang tunay na nakakakita sa iyo, ang tunay na nakakakilala sa iyo. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin po tayo. Panginoong Jesucristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling.
Alisin mo po ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo po sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtam nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.